Mga kapanaym naman natin ngayon sa linyang telepono si Attorney Jocelyn Denila ng National Union of People's Lawyers in the Philippines. Isa sa mga abogado ni Mary Jane Veloso. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. So ano na po ang susunod na hakbang pagkatapos nitong magandang balita ng pag-stay o reprieve ng execution? Sisimulan na yung prosecution ng kaso laban kay Tintin Serio dahil yun nga yung naging kondisyon sa pag-grant ng reprieve kay Mary Jane. So inaasahan namin na aandar na yung investigasyon at soon meron ng makasal na complaint laban sa kanya sa korte. So Attorney, so sa palagay nyo, ito na yung pinaka-key o pinaka-importanting development so far, yung pag-surrender nitong si Tintin Serio. Kung hindi siya nag-surrender, hindi tayo magkakaroon ng magandang balita ngayon. Tama yun, naging positive development yung pag-surrender ni Tintin sa mga otoridad dahil nasa kustodiya na siya, mas mapapadali yung magiging proseso. Nasurpresa ba kayo o yung team of lawyers ni Mary Jane dito sa reprieve? Was this sudden and out of the blue? Umaasa ba talaga kayo na mapagbibigyan? Sa totoo lang, no, habang lumalapit yung oras na tinatawag na execution ng mga nasa death row, paliit ng paliit yung pag-asa namin. Kaya halos nagluluksa na kami ng mga oras na yun. Kaya talagang kami ay nabigla at talagang naluha sa tuwa nung nabalitaan namin na si Mary Jane ay hindi isinama dun sa mga binitay. At nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta, saan man sa mundo, yung mga taong matyagang nagpahayag ng kanilang mga panawagan. Sa huling sandali, hindi iniwan ang pamilya ni Mary Jane at si Mary Jane. Sa totoo lang, naging mapagpasya talaga yung naging pagkilos ng mga tao. Okay, may nabalitaan kami na 11:44 ng gabi, kagabi, pinamarcha yung siyam doon sa execution area. So, pati daw si Mary Jane, kung siyam, kasama si Mary Jane doon. Yun din ba yung nabalitaan ninyo? Yun din ang nabalitaan namin. Una, yung 8 o'clock na notice, yung pagtawag doon sa pamilya, dumating ito bago mag-alas 9. So, doon kinukumpirma na kasama nga talaga si Mary Jane doon sa Siam. At sumunod na balita, yung order ng execution. At ikatlo nga, si Mary Jane sa listahan. So, umabot pa si Mary Jane doon sa execution area? Hindi pa namin ma-confirm, pero palagay namin kasi handaan na lahat yung preparations, no? So kulang na lang talaga yung mga i-execute. Siguro, yung talaga at the last minute, nung malapit na siya dun sa mismong area na yun, kung saan nandun yung mga 12 babaril sa firing squad, saka siya sinabihan na merong reprieve para sa kanya. Pero hindi pa namin nakukumpirma kung ano nga talaga yung actual na nangyari dun sa prison island, sa execution island. Sa inyong palagay, dito sa experience ninyong mga abogado, ngayon lang ba nangyari to na on the eve of an execution ay biglang nagkaroon ng reprieve ang Pilipinong nasa death row? Sa totoo lang, hindi pa namin alam kung meron pang ibang ganyang balita. Pero kakaiba talaga yung pangyayari. Maaring ito una sa kasaysayan. Okay, ito namang sa mga susunod na araw o linggo, may itinakda bang deadline ang Indonesian government para malatag ninyo ang inyong mga punto o argumento? Wala kaming natatanggap na anumang deadline. Basta ang sinabi, kondisyon sa pagbibigay ng reprieve kay Mary Jane ay yung to finish all proceedings regarding the human trafficking charges against Serio. So, ibig sabihin nun, kukumpletuhin from investigation, filing of complaint, to the decision or judgment. At kung sabihin na natin kung ang term ay finish, maaring pati appeal, no? So, hindi natin alam kung gaano katagal ang aabutin nito. Okay, in the near future ba, tingin mo kung yun nga, mag-proceed nga itong kaso, kailangan yung i-produce as itong alleged recruiter, itong si Tintin Serio sa Indonesia? May pagtingin kami na na necessary ito dahil siya yung lilitisin at palagi drive pa may necessity na pati si mismong Mary Jane ay mag-testify sa harap ng ating mga korte. Kaya may nakikita kaming posibilidad na siya ay mapabalik sa bansa
Pero hindi pa kasi napapag-usapan kung paano yung magiging larga ng criminal proceedings. Okay, so sa palagay ninyo, attorney, ano yung best case scenario ngayon? Is there a chance na ma-reverse yung conviction o mabawasan yung sentensya? There's always a chance. Yun yung patutunayan natin sa kaso dito sa Pilipinas. Umaasa kami na sa tulong ng lahat ng ebidensya, ma-reverse pa rin ang desisyon kay Mary Jane. Kaya ang best case scenario dito talaga ay yung mapawalang sala siya at ma-repatriate dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat, Attorney Jocelyn Denila ng National Union of People's Lawyers in the Philippines. You're welcome. Maganda umaga.